let's familiarize ourselves with the homepage of Design Space. Ito yung itsura ng homepage mo. Mag-start tayo dito sa top left corner. Meron kang home tab dito. So, ito yung home screen mo. And meron ka ring tab ng canvas. So, all throughout ng paggawa mo ng projects, dalawang tabs lang yung meron ka dito. Itong home and canvas. And dito sa may right side, dito yung medyo marami yung buttons. Ito ay yung merong menu dito. Makikita mo dito yung file, view, and help. Sa file, may new window or Cricut Design Space. Kung ang maganda sa Design Space, pwede kang mag-open ng dalawang instances ng Design Space tulad nito. Pag i-click ko yung new window, may mag-open na bagong window pero active pa rin yung unang window na ginamit ko, which is this. Close ko ulit yan. Click quit. Next is view. Pwede kang mag-reload kung may mga options ka na hindi mo view sa Design Space. Minsan kasi hindi lumalabas yung Layers tab, hindi lumalabas yung left menu. Pwede kang mag-reload or Ctrl+R. And pwede ka ring mag-force reload. Ginagamit yung force reload halimbawa kung nag-install ka ng bagong font and hindi mo siya makita dito sa Design Space agad. Instead of closing yung Design Space, pwede kang mag-force reload and hindi mo na kailangang i-reopen yung software. And pangatlo ay yung toggle full screen. Pag kinlik mo yan, ayan, mapo-full screen yung Design Space. So yung taskbar mo ng Windows or macOS ay magka-hide. Babalik ko lang din yun and toggle full screen. So babalik yung taskbar ko sa baba. And dito sa help, ito pwede kang mag-contact sa member care kung halimbawa nagkaroon yung machine mo ng sira. Pwede kang humingi ng support sa kanila. And dito sa help naman, mag-open yung help ng Cricut. Magsa-search ka lang ng mga topics dito. So yung mga most commonly asked questions and basically yung mga fundamentals ng Design Space, kung may tanong ka, nanap mo siya dito. And meron siyang troubleshooting, getting started, more articles. Nandyan lahat yan. And meron ding mga link dito kung saan ka pwedeng bumili ng cutting machine. And meron ka ring link dito kung halimbawa heat presses yung gusto mo ng help. Yan dito. Marami kang maging options dito kung anong machine yung kailangan mo. Kung anong machine na gamit mo ang kailangan mo ng help. And balik tayo sa Design Space. Ito rin, merong kung ano yung mga nasa website. Dito lang yung mga link. And very helpful din tong cheat sheet. May mga introduction tour dito. May Design Space, mga how-to na mga instructions. Yan, yung mga basics kung paano gumawa ng projects gamit ang Cricut. And what's new? Dito nakalagay yung mga most recent updates mo. So dito meron November 3, 2025 na latest update. And nakalagay dito kung ano yung mga recent na changes sa Design Space. Okay, next. Kung nagka-problem ka sa Design Space, pwede kang mag-report ng bug. Pag medyo marami na yung mga nagre-report ng ganong problems, sa next update nila, i-resolve nila yun. So, lahat ng mga help na kailangan mo, dito mo siya makikita. And next button is yung machines. Makikita mo dito kung anong mga machines yung connected sa'yo. So, dito naka-display dito Air2 519. Ito yung connection ko via USB. Kung sakaling hindi nakakonect yung machine ko via USB, ito namang Bluetooth Air2 9A36. And pwede kang mag-disconnect dyan kung gusto mong i-disconnect. And may gear button din dito. Lalabas yung mga options mo dito or mga settings. Pero discuss natin yan later. And dito naman ay yung notifications. Dito magno-notify yung machine kung may mga bagong updates ang Design Space. Next is yung profile. Makikita yung pangalan ko dyan and yung email na ginamit ko.
dito sa profile. Click ko yan, and kung nag-share ka ng mga projects, makikita mo dito yung mga projects na shinare mo publicly, and para siyang social media ng Design Space. Pwede kang mag-follow or i-follow ng mga ibang Cricut users, and pwede rin nilang i-like yung mga shared mo na projects. And kung gusto mong i-share yung profile mo, click share. And dito sa edit profile, pwede ka rin mag-add ng mga details. And pwede ka maglagay ng name mo dyan or alias. Pwede kang mag-share about yourself. And ito, mga personal information na gusto mong i-share publicly. And so may notifications dito, may notification din doon. The same lang din yan. And next is yung settings. Ayan, so dito mo pwedeng palitan yung mga settings mo. Dito mo siya sa profile ma-access. So dito sa general, pag nag-sign up ka sa Design Space, siselect mo tong location mo, language, and may option kang mag-save for offline or pwede ring online and computer. And itong application experience, pwede mong i-select yung live or beta. Pag naka-beta ka, ikaw yung isa sa mga users na pwedeng i-test yung mga most recent updates ng Design Space na hindi pa nila ina-out sa lahat ng users. So ang most recent version ay 9.41. Ang version ko naman ay 9.41, so 0.78. So, ito yung pinaka-recent updates. Kung older yung version ng Design Space mo compared dun sa nasa website, pwede mong i-click yung check for updates. Click mo lang yan, and no update available, ibig sabihin recent yung Design Space mo. And pag kinlik mo tong what's new, ito rin yung pinakita ko kanina, yung mga release notes ng update ng Design Space. Next is yung content. So, meron kang option na mag-hide or show ng mature content. And ito yung mga mature contents, nakakategorize sila kung gusto mo bang mag-suggest yung Design Space ng mga elements or assets na pwede mo i-categorize dito sa 7 na ito. Pero hindi ko naman siya ginagamit. So, naka-hide lang yan. Let's move on to machines. Dito nakalista yung mga machine na nakakonect sa'yo. May option ka ditong to update, to calibrate machine. Meron akong video kung paano i-calibrate yung machine para magamit mo yung print and cut feature ng Cricut. So, tignan nyo na lang dyan sa taas kung saan yung video ng Cricut calibration. And dito sa custom material settings, or dito ka pwedeng gumawa ng sarili mong settings na specific sa mga materials na ginagamit mo. Itong link cartridges, meron kasing mga machines, yung mga dinosaur na machines na cartridges yung nilalagay sa machine. Wala pang Design Space noon. So, disregard nyo na lang yan kasi hindi natin kailangan yan. Moving forward sa canvas, may option kang gumamit ng full grid, partial grid, and makikita nyo dito sa may canvas, dito sa likod, na iba na yung grid mo. And no grid. Yan. So, lagi akong gumagamit ng full grid, especially pag kailangan ng intricate details or may mga maliliit na details yung project na ginagawa. Sa units naman, pwede kang mag-select ng imperial kung mas sanay mong gumawa ng project in inches, or pwede ring metric naman kung centimeters yung mas familiar kang gumawa. While nasa kalagitnaan ka ng paggawa ng project, pwede mong palitan ito. And kapag kailangan ko ng details na maliliit, nagsiswitch ako sa metric. And operation type, naka-yes din yan. And tignan natin. Ito yung shape. Okay, kapag naka-yes yung operation type, makikita mo dito sa layers panel kung anong operation yung gagawin mo para sa object na yun. And mawawala lang yan pag naka-click yung no. So, i-return ko siya sa yes. And itong snap to align, very recent lang nagkaroon ito. Maganda ito kasi nagkakaroon na ng guides pa gusto mong i-center yung object sa relative doon sa ibang objects. So, magkakaroon lang siya ng red line. Yes ko yan. So, tignan natin. Ayan, nakakaroon ng red lines pag nag-align na yung edge ng dalawang object sa right. And kung gusto ko siyang i-center, yan, magre-red din siya. So, very helpful na update yan. So, naka-yes lahat ito sa akin.
Dito sa may canvas grid, hindi mo na kailangang i-open tong settings na to dahil pwede mo siyang palitan dito. Click mo lang yan para mag-toggle yung grid lines. Next naman sa load type, dito mo isi-set yung mga defaults ng machine mo. So, isi-select ko lang yung Explorer family, yung load type na ay 12x12 dahil yun yung mat na meron ako. Pero pwede ka rin mag 12 inches by 24 para sa longer projects. And meron din card mat. Yun yung mat para sa paggawa ng cards. Meron siyang 4 na sections para makagawa ka ng 4 na cards sa isang loading lang. So, meron din akong video dyan kung ano ang mga iba't ibang klase ng mats. Talagay ko sa description box yung link. Or pwede mo ring tignan dito sa may card sa taas. And dito naman sa print and cut page size, pwede kang mag-select ng A4 letter, legal, tabloid, and A3. So malalaking projects, pwede mo naman nang gawin yan. Basta yung printer mo ay supported yung mga ganitong sizes. And dito sa notifications, isi-select mo lang yung mga notifications na gusto mong ma-receive. O kung active ka sa community, pwede kang receive ng notifications ng kung may nag-like ng project mo, kung share yung mga projects mo, may nag-follow sa'yo, and so on. And naka-on lang to lagi sa akin. And dito sa system, basically hindi naman siya settings pero information lang siya and itong minimum system requirements, nandito yung requirements para magamit mo yung design space. Kailangan mo ng Windows 10 or later. Ayan, so ito na lang. Since nagagamit ko naman yung design space sa computer ko, ibig sabihin pasok siya sa minimum requirements. And okay na tayo dito sa design space settings. Click natin yung done. Ngayon, familiar na kayo sa top menu bar ng Cricut Design Space. Next naman na ipapakita ko sa inyo ay ang left menu bar.